Sa tuwing sasapit ang bagyo sa aming probinsya, palaging may isang misteryosong pangyayari ang hindi maipaliwanag. Ako si Miguel, taga rito sa baryo ng San Isidro at saksi ako sa mga hindi pangkaraniwang kaganapan tuwing bumabayo ang hangin at bumubuhos ang ulan. Sa gitna ng unos, nawawala ang aking pinsang si Arnel, ang lalaki sa aming baryo na hindi namin mahanap tuwing may kalamidad. Mula pagkabata, kilala si Arnel bilang tahimik at mapagmahal na tao. Wala siyang kaaway at palaging handang tumulong sa kapwa. Ngunit tuwing bagyo, palaging may kakaibang nangyayari sa kanya. Bigla na lang siyang nawawala, na para bang hinihigop ng hangin. Sa unang pagkakataon, noong ako'y 12 taong gulang, nakita ko mismo kung papaano siya nawala. Isang malakas na bagyo ang dumating at kami abala sa pag-ayos ng mga gamit sa bahay. Naroon si Arnel, nakatayo sa labas. Tila may hinahanap sa kalangitan. Isang kidlat ang tumama sa lupa at sa isang iglap, nawala si Arnel. Nagtakbuhan kami palabas, pero wala na siya. Kinabukasan, bumalik siya. Tila walang nangyari, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Sa aming baryo, usap-usapan ang kanyang pagkawala. May mga nagsasabing siya raw ang nagliligtas sa amin sa oras ng bagyo. May mga kwento ng mga natulungan niyang pamilya mula sa baha, mga batang nailigtas sa pagkalunod, at mga hayop na kanyang nailigtas mula sa pagkalunod. Ngunit ang tanong, paano niya nagagawa ang mga ito, gayong siya'y wala naman sa aming lugar tuwing may kalamidad? Hanggang sa dumating ang isa pang bagyo, ang pinakamalakas sa loob ng dekada. Habang ang hangin ay bumabayo sa bintana, narinig ko ang takot sa boses ng aking ina. "Miguel, nasaan si Arnel?" Tanong niya habang pinipilit kaming magtago sa ilalim ng mesa. Sa labas, ang ulan ay parang hagupit ng mga luha ng galit na kalikasan. Ako'y lumabas, hinanap si Arnel, ngunit hindi siya makikita. Sa likod ng aming bahay, nakita ko ang isang kakaibang liwanag. Isang anino ang lumitaw, hindi ko maipaliwanag, ngunit nararamdaman kong ito'y si Arnel. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ay umalis, at sa isang kisap mata, ako'y nagising sa ilalim ng tubig. Ako'y nalunod, pero naramdaman kong may humila sa akin papataas. Sa aking pagbukas ng mata, nakita ko siya. Si Arnel, na tila babuhay na bayani. Ngunit sa likod niya, may aninong gumagalaw, isang nilalang na hindi ko mawari. Ang mga mata nito'y parang sumasalamin sa takot na bumabalot sa paligid. Hindi ko alam kung ito'y kaibigan o kalaban, ngunit alam kong konektado ito sa misteryo ni Arnel. Sa mga oras na iyon, nagising ako sa katotohanan. Sa tuwing may bagyo, may isang bayani na lumilitaw. Ngunit sa likod ng kabayanihan, may isang lihim na kailangang tuklasin. Ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay parang alon. Hindi ko alam kung saan ito dadalhin. Habang ako'y bumalik sa aming bahay, ang hangin ay pumapalo sa aming bubong. Ang takot ay bumabalot sa aming pamilya, ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Sa likod ng bawat bagyo, may nakatagong kasagutan. Ngunit ang tanong, ano ang tunay na koneksyon ni Arnel sa mga pangyayari? Tuwing sasapit ang bagyo, isang misteryosong puwersa ang tila humahatak sa akin palayo sa lahat ng mga pamilyar na bagay. Ako si Andres, isang simpleng magsasaka sa isang maliit na probinsya sa Pilipinas. Sa tuwing umaambon at unti-unting lumalakas ang hangin, alam kong malapit na ang aking oras. Naiwan na namang nakatambak ang mga gawain sa bukid. Ang mga palay na dapat sana'y aking inaani ay tila nag-aabang na lang sa aking pagbabalik. Ngunit sa mga oras na iyon, may ibang tawag na hindi ko matanggihan. Minsan, nagising ako sa gitna ng gabi. Ang ulan ay bumubuhos at ang hangin ay tila humuhuni ng isang awit
na ako lamang ang nakakarinig. Tumayo ako, kinuha ang aking lumang jacket at naglakad palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero sa bawat hakbang ko, parang may pumipintig sa aking puso na nagsasabing may misyon akong kailangan tuparin. Sa kabila ng dilim, may liwanag na nagmumula sa malayo, isang kakaibang liwanag na tila ng aanyaya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang takot na bumabalot sa akin ay napapalitan ng kakaibang tapang. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong mas lumalakas ang buhos ng ulan, ngunit hindi ito hadlang. Bagkus, tila ito pa ang nagtutulak sa akin upang magpatuloy. Sa isang liblib na bahagi ng bundok, natagpuan ko ang isang maliit na kubo na dati hindi ko pa nakikita. Ang kubo ay tila lumilitaw lamang tuwing may unos. Sa loob nito, naroon ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lumang upuan. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng misteryo at karunungan. Nang tumingin siya sa akin, naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin. Para bang siya'y nakakita ng malalim na parte ng aking kaluluwa. Andres, wika niya, alam mo na ang iyong tungkulin. Hindi ko alam kung paano siya nakilala ang pangalan ko, pero may bahagi ng aking sarili na parang matagal nang alam ang sagot. Sa kanyang tabi ay naroon ang isang lumang kahon, at nang buksan ito, natagpuan ko ang isang sinaunang tabak na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng gasera. Kinuha ko ito at parang may kakaibang enerhiya ang dumaloy sa aking mga ugat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon sa mga elemento. Ang hangin, ang lupa, ang tubig. Parang ako'y bahagi ng lahat ng ito at lahat ng ito ay bahagi ng akin. Tuwing sasapit ang bagyo, patuloy niya, ang mga bayani ay lumilitaw upang ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, alam ko na ngayon ang aking tungkulin, ang maging tagapagligtas ng mga nasa peligro tuwing may kalamidad. Lumabas ako ng kubo, bit-bit ang tabak at naglakad patungo sa bayan. Sa bawat hakbang, ang aking katawan ay tila nag-iiba. Ang aking pandama ay mas nagiging sensitibo. Ang aking lakas ay tila walang kapantay. Sa pagdating sa bayan, nasaksihan ko ang mga tao na nagtatakbuhan, naghahanap ng ligtas na masisilungan. Ang tubig ay patuloy na tumataas at ang hangin ay tila nagwawala. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Tinawag ko ang mga elemento. Pinagsama-sama ang kanilang kapangyarihan sa aking tabak. Sa isang iglap, ang tubig ay tila nahahati. Nagbibigay daan sa mga tao upang makatawid patungo sa mas mataas na lugar. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang nilalang na nagtatago sa likod ng mga ulap. Isang anino na tila nagmamasid. Hindi ko maipaliwanag. Pero alam kong ito ay nagbabanta. Ang kanyang mga mata ay tila lumalagablab, puno ng galit at paghihiganti. Sa kabila ng tagumpay, may nadarama akong hindi patapos ang laban. Hindi ko na kailangang ipagpatuloy ang aking misyon sa gabing iyon. Ngunit alam kong sa susunod na bagyo, muli ko siyang makakaharap. Sa likod ng aking mga tagumpay, naroon ang isang kalaban na hindi ko pa lubos nakilala. Ngunit isang bagay ang sigurado, tuwing sasapit ang bagyo, hindi lamang ako ang bayani, kundi may mas masalimuot pang kapalaran ang naghihintay sa akin. Ito ang aking kwento, at ito ang aking tadhana. Ngunit sa likod ng mga unos, sa likod ng aking mga pagwawagi, may isang lihim na unti-unting nabubunyag. Sino nga ba ang misteryosong nilalang na iyon? At ano ang kanyang layunin? Sa susunod na pagdating ng bagyo, ang mga sagot ay unti-unting maglalantad ng kanilang sarili. Tuwing sasapit ang bagyo, palaging may kakaibang nangyayari sa aming bayan. Sa tuwing maririnig ang dagundong ng hangin at ang walang tigil na buhos ng ulan,
May isang misteryosong bayani ang lumilitaw upang tumulong sa mga nangangailangan. Ako si Andres, isang ordinaryong residente ng aming probinsya, ngunit may lihim na hindi alam ng karamihan. Ako ang bayani na nawawala tuwing may kalamidad. Sa mga nakaraang bagyo, palaging may mga kwento ng kabayanihan na ikinukwento ng mga tao. Mga kwento ng isang lalaking may maskara na may kakaibang lakas at bilis. Nagliligtas sa mga natrap sa baha, nagdadala ng pagkain sa mga stranded, at nagtutuwid ng mga nasirang poste ng kuryente. Wala akong ibang layunin kundi ang maglingkod sa aking mga kababayan. Subalit sa kadahilan ng hindi ko rin lubos maipaliwanag, nararamdaman ko ang tawag ng kapalaran tuwing ang langit ay nagngangalit. Ang aking kapangyarihan ay nagmula sa isang lumang anting-anting na naman ako mula sa aking lolo. Ayon sa kwento niya, ito ay isang bihirang agimat mula sa sinaunang mga katutubo na may kakayahang magbigay ng lakas ng kalikasan sa sinumang may mabuting puso. Hindi ko inakala na ang mga kwento niya ay totoo hanggang sa isang araw. Habang hinahanda ko ang aking sarili para sa paparating na unos, narinig ko ang bulong ng hangin, isang tawag na hindi ko maiwasang sagutin. Sa tuwing isinusuot ko ang agimat at ang aking maskara, nag-uumapaw ang aking katawan sa enerhiya. Parang ako'y nagiging bahagi ng hangin, tubig at lupa. Hindi ko na iniisip kung saan ako nagmumula. Basta't nararamdaman ko ang puwersa ng kalikasan na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa oras na iyon, wala nang mahalaga, kundi ang pagtulong sa aking mga kababayan. Sa simula, wala akong naisip na panganib sa aking ginagawa. Basta't matapos ang bawat kalamidad, bumabalik ako sa normal kong buhay, walang sinuman ang nakakaalam ng aking lihim. Ngunit sa mga nakaraang linggo, may nararamdaman akong kakaibang presensya. Parang mayroong mga mata na palaging nakamasid, mga hakbang na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin, na tila may kasamang banta. Sa pagdating ng susunod na bagyo, mas matindi ang aking nararamdamang pag-aalala. Tulad ng dati, isinusuot ko ang aking maskara at ang agimat, handa sa anumang pagsubok na haharapin. Subalit sa pagkakataong ito, may kakaibang pangyayari akong nasaksihan. Habang naglalakad ako sa gitna ng ulan, nakita ko ang isang anino na tila sumusunod sa akin. Isang anino na hindi ko mawari kung nagmumula ba sa tao o sa isang nilalang. Nang tumawid ako sa tulay na nagdurugtong sa dalawang baryo, bigla kong narinig ang isang sigaw ng tulong na hindi ko pwedeng baliwalain. Agad kong tinungo ang pinagmula ng tunog at sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang batang lalaki na halos tangay na ng rumaragasang tubig. Sa kabila ng panganib, hindi ko inisip ang sarili kong kaligtasan. Tumalon ako sa tubig at sa tulong ng agimat, nagawa kong hilahin ang bata sa ligtas na lugar. Subalit, sa aking paglingon, doon ko nakita ang isang figura, isang matandang lalaki na may suot na itim na kapa. Hindi ko alam kung ano ang kanyang intensyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab sa galit. "Masyado kang nakikialam, Andres," sabi niya, na parang kilala niya ako. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Paanong alam niya ang aking pangalan? Paanong alam niya ang aking lihim? Hindi ko na nagawang magtanong pa dahil bigla siyang nawala sa harap ko. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng hangin na nagdala ng kakaibang takot sa aking puso. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na mawala sa isip ko ang figura ng matandang lalaki. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Kaya sa susunod na bagyo, alam kong hindi lamang kalamidad ang aking haharapin. May isang bagong banta na nagtatago sa likod ng ulan.
at kailangan kong malaman ang kanyang lihim bago pa huli ang lahat. Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang bulong ng hangin. Isang babala, isang hamon. At sa pagkakataong ito, ang bagyo ay hindi na lamang basta unos. Isa itong digmaan na kailangan kong paghandaan, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa buong bayan na umaasa sa aking kabayanihan. Sino nga ba ang figura sa likod ng mga ulap? Isa bang kaibigan o isang kalaban? Sa susunod na unos, lahat ng ito ay aking matutuklasan. Tuwing sasapit ang bagyo, parang may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa buong bayan. Ang hangin ay tila may dalang kwentong matagal nang nais ikwento, ngunit walang makinig. Ako si Elias, isang simpleng magsasaka sa aming probinsya. Ngunit tuwing may kalamidad, ako ang lumilitaw bilang bayaning hindi nila kilala. Sa likod ng bawat pag-alis ko ay ang isang lihim na itinago ko sa loob ng maraming taon. Isang kapangyarihang hindi ko lubos na nauunawaan. Sa simula, takot ang bumalot sa akin tuwing nararamdaman kong ako'y tinatawag ng bagyo. Parang may tinig na bumubulong sa akin, hinihimok akong umalis at isantabi ang sariling kapakanan para sa iba. Sa tuwing ako'y nawawala, nagtataka ang mga tao hanggang sa unti-unti nilang napansin na may isang nilalang na tila laging handang sumagip sa gitna ng sakuna. Hindi nila alam na ako iyon. Hindi rin ako makapaniwala sa aking nagagawa. Sa isang iglap, ang tubig mula sa rumaragasang ilog ay biglang bumabagal. Ang mga puno ay nagiging matatag kahit sa pinakamalakas na hangin. At ang mga bubong ng bahay ay tila may invisiblo na proteksyon. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili kong manatili sa anino. Hindi ko kayang ipakita ang aking sarili. Mahirap ipaliwanag, pero may pakiramdam ako na may mas malaking kapalaran ang naghihintay. Hanggang sa isang gabi, habang ang ulan ay walang tigil sa pagpatak, isang hindi inaasahang mangyayari ang gumising sa akin. Nakita ko sa di kalayuan ang isang liwanag na tila kumikislap sa gitna ng kadiliman. Agad kong tinungo ito, pinalot ng pag-asang makahanap ng sagot sa misteryo ng aking kapangyarihan. Pagdating ko sa kinaroroonan ng liwanag, laking gulat ko nang makita ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga, at parang sa isang iglap ay naintindihan ko kung sino siya. Siya ang tagapangalaga ng lihim ng aming bayan, ang punong tagapagsalita ng mga sinaunang paniniwala. Matagal na kitang hinihintay, Elias. Anya. Hindi ko alam kung paano siya nakilala ang aking pangalan, ngunit sa halip na magtanong, naghintay ako sa kanyang sasabihin. Ang kapangyarihan mo, patuloy niya, ay hindi isang sumpa, kundi isang biyaya. Ngunit ang biyayang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ikaw ang pinili ng kalikasan upang maging tagapagtanggol sa tuwing may panganib na darating. Ngunit tandaan, sa likod ng bawat kalamidad ay may panganib na hindi mo pa nakakaharap. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong layunin sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng aking kalooban ang nagsasabing hindi ito ang buong kwento. May mas malalim na sikreto pa akong dapat tuklasin. Bago ako tuluyang makapag-usisa, bigla siyang naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng ulan. Habang papauwi, ako'y binalot ng tanong tungkol sa misteryosong matanda. Sino siya? Bakit niya ako kilala? At ano ang tinutukoy niyang pang-anib na darating? Sa kabila ng mga tanong, alam kong ang mga sagot ay darating din sa tamang panahon. Isang linggo ang lumipas at isang bagong bagyo ang nagbabadya. Sa pagkakataong ito, tila mas malakas kaysa sa mga nakaraang bagyo, habang ang mga tao ay abala sa paghahanda. Naramdaman ko ang muling pagdating ng enerhiya, isang tawag na hindi ko kayang iwasan. Ngunit bago pa man ako makapaghanda, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng paghahanda,
isang grupo ng mga tao ang dumating sa aming bayan. Sila ay mga dayuhan, may daladalang mga kagamitan na tila pang-agham. Agad silang nagpunta sa lokal na pamahalaan at ako, sa aking kuryosidad, ay sumunod sa kanila. Sa pag-uusap nila, napagtanto kong hindi sila narito para sa bagyo. May hinihintay silang mas malalim na tagpo. Ang kanilang pinuno, isang babaeng may matalas na mata, ay nagbigay babala sa mga lokal na opisyal. May panganib na darating na mas malaki kaysa sa bagyo, isang nilalang na hindi pa nakikita ng tao. Sa mga salitang iyon, ang aking puso ay tila binalot ng malamig na hangin. Parang may bahagi ng aking kalooban ang nagising, isang pakiramdam na matagal nang natutulog. Habang ang mga tao ay nag-aalala sa paparating na bagyo, alam kong may mas malalim na panganib ang nagtatago. At sa gitna ng aking pag-iisip, isang matinding kulog ang nagpasiklab sa kalangitan. Kasunod ang mga bulong ng hangin na tila may nais ipahiwatig. May bahagi ng aking sarili ang nagsasabing handa akong harapin ito, ngunit ang tanong ay paano? Paano ko haharapin ang panganib na hindi ko pa nauunawaan? Sa gitna ng lahat ng ito, ang aking kapangyarihan ay muling nagising, ngunit para saan? Ano ang dapat kong gawin? Sa pagkakataong ito, hindi lamang kalikasan ang kalaban, kundi isang nilalang na hindi ko pa nakakaharap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may kaakibat na sikreto ang aking kapangyarihan. Isang sikreto na maaaring maging susi sa pagliligtas sa aming bayan. Habang ang bagyo ay papalapit, nalalaman kong ang tunay na labanan ay magsisimula pa lamang. Sa gitna ng kalamidad, ang aking kapalaran ay unti-unting nabubunyag. Sa tuwing sasapit ang bagyo sa aming probinsya, palaging may isang bagay na kakatuwa na nangyayari. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ang mga tao sa aming barangay ay nagiging saksi sa kakaibang pangyayari, tila may isang bayani na palaging lumilitaw upang iligtas ang mga nangangailangan. At sa tuwing may kalamidad, ako ay misteryosong nawawala. Isang bagay na hindi ko rin maipaliwanag. Nagsimula ang lahat noong ako'y 12 taong gulang. Ang mga bagyo sa aming lugar ay palaging may dalang panganib. Mga binahang kalsada, mga sirang bahay, at mga buhay na nalalagay sa peligro. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, laging may kwento ang mga tao tungkol sa isang anino na lumilitaw mula sa kadiliman, may kakayahang ipahinto ang hangin, patigilin ang ulan, at iligtas ang mga tao sa bingit ng kamatayan. Sinasabi nilang siya ay isang bayani, isang tagapagligtas na hindi nila nakikita ngunit ramdam ang presensya. Ako si Miguel, isang simpleng lalaki mula sa probinsya, at palaging ikinukwento ng mga tao na ako raw ay nawawala tuwing may kalamidad. Maraming beses ko nang narinig ang mga kwento ng mga kapitbahay, ngunit hindi ko lubos maisip kung paano ito nangyayari. Ang tanging alam ko ay sa tuwing bumabalik ang ulirat ko, natatagpuan ko ang sarili ko sa ibang lugar, minsan sa bubong ng bahay, minsan naman sa gitna ng kalsada. Walang paliwanag, walang alaala, ngunit palaging may pakiramdam ng pagod, ng pagkagutom, at ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Noong isang gabi, habang nagbabantang bumagsak ang isang malakas na bagyo, nagdesisyon akong maghanda. Tinipon ko ang lahat ng kakailanganin, mga pagkain, tubig, at mga baterya para sa flashlight. Alam kong may mangyayari na naman, at gusto kong malaman kung ano ang tunay na nagaganap sa tuwing ako'y nawawala. Sa gitna ng aking paghahanda, narinig ko ang sigaw ng aking kapatid na si Lito. "Miguel, nandiyan ka ba? Kailangan ka namin sa labas." Tumakbo ako palabas ng bahay at nakita ko ang aming mga kapitbahay na nagkakagulo. May mga batang naiipit sa lumulubog na kalsada at ang tubig ay mabilis na tumataas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin,
Ngunit sa isang iglap, tila may puwersang nagtulak sa akin patungo sa mga bata. Wala sa aking sarili, naramdaman ko ang kakaibang lakas na bumalot sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano, ngunit nagawa kong iligtas ang mga bata. Isa-isa ko silang naiahon mula sa naglalalim na tubig. Pagkatapos ng insidente, lahat ay nakatingin sa akin na parang ako ay isang tao ng milagro, isang bayani. Habang bumabalik ang ulan, naramdaman kong muli ang kakaibang enerhiya. Nagising ako sa ibang lugar, sa bubong ng bahay ng aming kapitbahay. Walang alaala kung paano ako nakarating doon, ngunit naroon ako, basang-basa, pagod, ngunit ligtas. Habang nagmumuni-muni, narinig ko ang bulong ng hangin, tila may kakaibang boses na nagmumula sa kalikasan. "Miguel, ikaw ang pinili," sabi nito, at ako'y nanlumo sa kakatuwang pahayag. Dito ko natanto ang katotohanan. May kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa akin tuwing may bagyo. Ako ang misteryosong bayani na lumilitaw tuwing may kalamidad. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Isang bahagi ng aking alaala ang nawawala sa tuwing ginagamit ko ito. Naging malinaw sa akin ang lahat, ngunit may isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Sino ang pumili sa akin? At bakit ako? Nagpatuloy ang mga araw, at sa tuwing may bagyo, ang mga tao ay umaasa sa misteryosong bayani. Ako'y patuloy na nawawala at bumabalik na may kakaibang alaala ng kaligtasan. Sa bawat pagbalik, ang tanong sa aking isipan ay mas lumalalim. Ano ang tunay kong halaga sa mundong ito? At ano ang kahulugan ng kapangyarihang ito? Ngunit sa isang gabi, habang ako'y naglalakad sa tabing dagat, may lumitaw na kakaibang liwanag mula sa kadiliman. Isang anino ang dahan-dahang umangat mula sa tubig, at may boses na nagsabi, "Miguel, ang oras ay dumating. Harapin mo ang iyong kapalaran." Sa likod ng anino, nakita ko ang hugis ng isang tao, at sa isang iglap, nalaman ko kung sino siya. Ang aking sariling anino, ang tunay kong anyo na lumilitaw tuwing nawawala ako. Sa pagtatapos ng gabing iyon, sa gitna ng bagyo, nasaksihan ko ang katotohanan. Ako ang bayani, ngunit hindi ako nag-iisa. Ang anino ay bahagi ng aking sarili, at ang kapangyarihang ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa aking inaakala. Ngunit ang tunay na tanong ay ito: paano ko haharapin ang aking sariling anino? At ano ang magiging kapalaran ko sa mundong ito? Ang sagot ay nasa hangin, at sa tuwing may bagyo, ito'y muling magbabalik. Tuwing sasapit ang bagyo, may bayaning lumilitaw, bahagi lim. Sa tuwing magbabadya ang bagyo, nagiging abala na ang aming komunidad. Ang mga tao ay nagsisimulang mag-ayos ng kanilang mga tahanan, nag-iimbak ng pagkain, at nag-aalala para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa akin, ang panahon ng bagyo ay tila may ibang kahulugan. Sa tuwing dumidilim ang kalangitan at naririnig ang sigaw ng hangin, may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Ako si Ramon, ang lalaking mula sa probinsya, na misteryosong nawawala tuwing may kalamidad. Sa umpisa, hindi ko rin maintindihan kung bakit ako naglalaho. Ang tangi kong alam ay hindi ko kayang pigilan ang puwersang humihila sa akin papalayo. Minsan, habang ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, natutuklasan ko ang sarili kong naglalakad sa gitna ng kadiliman. Sa mga pagkakataong ito, tila may liwanag na gumagabay sa akin kahit saan ako magpunta. Isang gabi, habang nagbabadya ang paparating na bagyo, naramdaman ko na naman ang tawag. Iniwan ko ang aking pamilya habang sila'y abala sa pag-ayos ng aming bahay. Walang paalam, walang paliwanag. Alam kong hindi nila mauunawaan, ngunit sana'y naiintindihan nila na ito'y hindi ko kontrolado. Sa aking paglalakbay, napansin ko ang isang maliit na ilaw sa di kalayuan. Nagsimula akong sundan ito,
Wala sa aking isipan ang panganib na dala ng bagyo. Sa aking paglapit, nakita ko ang isang maliit na bahay na tila nagliliyab sa liwanag. Sa labas, may isang matandang babae na nakatayo, tila nag-aabang. "Ako si Lola Biring," sabi niya, sa isang tinig na puno ng misteryo. "Matagal ka nang hinihintay. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa akin. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong kaalaman na tila hindi ko pa natutuklasan. Bakit po ninyo ako hinihintay?" Tanong ko, puno ng pag-alinlangan. "Tuwing sasapit ang bagyo, ang iyong kapangyarihan ay nagigising," sagot niya. "Isa kang tagapagtanggol, isang mandirigma. Ang iyong layunin ay protektahan ang mga nasa panganib. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ibig sabihin, ngunit sa loob-loob ko'y may bahagi ng aking sarili na naniniwala sa kanyang sinasabi. Sa kanyang kamay, may lumitaw na munting liwanag, mahinhin ngunit puno ng lakas. Ang liwanag na ito ay bahagi ng iyong kapangyarihan," patuloy niya, habang ang liwanag ay unti-unting bumalot sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Parang nagising ang isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog. Tila nagkaroon ako ng malinaw na pag-unawa sa aking layunin, isang misyon na nag-ugat sa mga bagyo. "Ano po ang dapat kong gawin?" Tanong ko, puno ng determinasyon. "Ikaw ay maglalakbay sa gitna ng bagyo. Hanapin ang mga nangangailangan ng tulong. Ang liwanag na ito ang magiging gabay mo," sagot ni Lola Biring. "Ngunit mag-ingat ka, Ramon. Ang iyong kapangyarihan ay hinahanap ng iba." Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit isa itong hamon na hindi ko kayang talikuran. Sa aking pag-alis, ang liwanag ay nagpatuloy sa paggabay sa aking landas. Sa kabila ng bagsik ng hangin at ulan, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Sa aking paglalakbay, nakita ko ang mga tao na nangangailangan ng tulong. Mga pamilyang naipit sa baha, mga batang nawawala, at iba pang mga nangangailangan ng kaligtasan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kapangyarihan na dumadaloy sa akin, ang liwanag na nagiging sandigan ng pag-asa. Ngunit habang papalapit na ang aking misyon sa pagtatapos, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang anino ang bumalot sa akin. Isang puwersang tila nagmamasid sa aking mga kilos. Sa isang iglap, naglaho ang liwanag na aking gabay at napalitan ng kadiliman. Sa gitna ng ulan, narinig ko ang isang tinig. Isang boses na puno ng puwersa at misteryo. "Ramon, hindi ka nag-iisa," sabi nito. "Ang iyong kapangyarihan ay hindi lamang para sa kabutihan. May isa pang layunin na dapat mong malaman." Ang aking puso ay naguluhan. Sinong nilalang ang nagtatago sa likod ng kadilimang ito? Ano ang tunay na layunin ng aking kapangyarihan? Sa mga tanong na ito, naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang bagyo ay tila nagpapalakas pa. Ngunit sa kabila ng ito, nararamdaman ko ang puwersang nag-uudyok sa akin na huwag sumuko. Sa gitna ng unos, kailangan kong tuklasin ang buong kwento ng aking kapangyarihan at ang mga lihim na nakatago sa likod nito. Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang pagdagdag ng bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ngunit hindi ko hahayaan ang kadiliman na magtagumpay. Ako si Ramon, ang tagapagtanggol ng aming bayan. At sa kabila ng mga pagsubok, hindi ako matitinag. Nagsimula ang umaga na may kakaibang katahimikan. Parang bumubulong ang hangin na may paparating na hindi inaasahan. Ako si Miguel, at sa tuwing sasapit ang bagyo, naglalaho ako sa mundo ng mga nakagisnang tao. Sa kabila ng aking pangkaraniwang anyo, may lihim akong itinatago, isang kapangyarihan na nagiging aktibo
tuwing may sapat na lakas ng hangin at ulan. Subalit, hindi ko ito kontrolado. Parang may sariling isip ang kapangyarihan, hinihila ako sa kung saan-saang lugar upang tumulong sa mga nangangailangan. Ngayon, nararamdaman ko na naman ang pag-aangat ng aking kaluluwa. Parang may umaangat mula sa kaloob-looban ko, kaya't nagmamadali akong magpaalam sa aking pamilya. Alam na nila ang aking misteryosong pagkawala, ngunit hindi nila alam ang dahilan. Sa tuwing babalik ako, walang alaala ng aking mga ginawa. Nag-iiwan ng maraming tanong sa kanilang isipan. Habang papalapit ang bagyo, nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Nagsimula na ang aking paglalakbay sa isa na namang misyon, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may iba pang puwersa na sumasabay sa akin, hindi lamang ang bagyo kundi isang pangkaraniwang presensya. Sa kabila ng aking kawalang kontrol, hindi ko maalis ang kuryosidad na ito. Sa isang iglap, narating ko ang isang maliit na baryo na napapaligiran ng matataas na puno ng niyog. Ang hangin ay nagwawala at ang mga tao'y nagtatakbuhan patungo sa ligtas na lugar. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang batang lalaki na naiwan sa gitna ng daan, natatakot at nag-iisa. Agad kong pinuntahan ang bata at sa paghawak ko sa kanya, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa kanya. Parang bumalot sa akin ang lakas na hindi ko pa naramdaman noon. "Salamat po!" ang sabi ng bata. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang larawan ng isang pamilyar na lugar. Isang lugar na tila alam ko, ngunit hindi ko maalala kung saan. Parang may koneksyon kami, isang hindi maipaliwanag na ugnayan. Habang inilalayo ko siya sa panganib, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa ilog. Ang kanyang mata ay nakatutok sa akin, puno ng kaalaman at misteryo. Parang kilala niya ako, ngunit sa hindi ko ikinatutuwa, parang alam niya ang lahat ng nangyayari sa akin. "Miguel," anya, "hindi ka nag-iisa. Sa tuwing bumabagyo, may dahilan ang iyong pagkawala." Nagulat ako sa kanyang mga salita. Paano niya nalalaman ang tungkol sa akin? Sino siya? Bago pa man ako makapagtanong, nagpatuloy siya. "May kapangyarihan tayo na inihanda ng ating mga ninuno. Hindi lamang ikaw ang nagdadala nito. Ang batang iyon, siya ang susunod na tagapagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman." Natahimik ako sa sinabi ng matanda. Sa unang pagkakataon, nalaman ko na hindi ako nag-iisa sa aking misyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot sa kaalaman na ito. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pangako na dala ng batang lalaki, isang pangako ng pag-asa. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, biglang umikot ang hangin sa paligid namin. Nagdulot ng kakaibang liwanag na pumuno sa buong baryo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang batang lalaki na nakahawak sa kamay ng matanda. Pareho silang naglaho sa kabila ng liwanag. Naiwan akong nag-iisa, puno ng tanong at pag-aalala. Habang bumabalik ang aking diwa sa aking katawan, naramdaman ko ang pagkawala ng kapangyarihan. Bumalik ako sa aking pamilya na puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, may dala akong bagong kaalaman. Hindi pa tapos ang aking kwento at sa susunod na bagyo, alam kong may kasama ako sa aking paglalakbay. Subalit, sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang matandang lalaki? At ano ang kanyang koneksyon sa batang lalaki? Alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ngunit sa aking kakulangan ng sagot, nag-iwan ito ng misteryo sa aking puso. Habang tinitingnan ko ang kalangitan, alam kong isang araw, mauunawaan ko ang lahat. Ngunit sa ngayon, kailangan kong maghanda. Sapagkat sa tuwing sasapit ang bagyo, may bagong bayani na lilitaw. Hindi lamang ako, kundi pati ang batang lalaki
na nagdala ng bagong pag-asa sa aking puso. Tuwing sasapit ang bagyo, ang buong bayan ay tila nagiging isang malaking paligsahan ng mga alon at hangin. Ang mga punoy nagpapasiklaban sa pag-indayog, ang mga bubong ay nag-aagawan sa paglipad, at ang tubig ay nagmamartsa sa mga kalsada. Sa likod ng bawat pagsubok na dulot ng kalamidad, may isang kwento ng pag-asa, isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento sa mga bata sa aming bayan. Ako'y naging bahagi ng kwento ng mga kwentong bumabalot sa katauhan ni Elias. Ako si Manuel at si Elias ay kaibigan ko. Kami sabay lumaki sa probinsya, sa isang lugar na palaging dinadalaw ng bagyo. Ngunit sa tuwing nagsisimula ang ulan na tila mga palaso ng langit, si Elias ay misteryosong nawawala. Kaming mga bata noon ay nag-iisip na siya'y dinadala ng hangin sa ibang mundo. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang pagkawala ay isang misteryo na patuloy naming binubuo. Sa tuwing siya'y naglalaho, may mga kwento ng kabayanihan na pumapalibot sa bayan. Mula sa pagligtas sa mga taong naipit sa rumaragasang baha, hanggang sa pag-ayos ng mga nasirang tahanan, palaging may isang anino na gumagawa ng kabutihan, ang tinaguriang bayani ng bagyo. At si Elias, ang kaibigan kong misteryosong nawawala, ay ang pinakamainam na kandidato sa likod ng mga kabayanihang ito. Ngunit ngayong gabi, sa pagdating ng pinakamatinding bagyo na naranasan ng aming bayan, naisip kong oras na para alamin ang katotohanan. Dumaan ang bagyo sa aming lugar na tila isang halimaw na walang awa. Ang ulan ay bumubuhos na parang di na matatapos. Ang hangin ay humahagupit sa bawat sulok ng aming bayan. Sa gitna ng kaguluhan, ako'y nagdesisyon na sundan si Elias. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ko ang kanyang silweta. Siya'y mabilis na tumatakbo, tila may layunin, patungo sa gilid ng bayan. Ako'y nag-atubili ngunit hindi nagpaawat. Sinundan ko siya sa kabila ng panganib. Sa aking paghabol, unti-unting lumilinaw ang mga katanungan sa aking isipan. Siya ba talaga ang bayani ng bagyo? At kung siya nga, paano niya nagagawa ang lahat ng ito? Nakarating kami sa isang lumang bahay na nakatayo sa gilid ng bangin. Ang bahay na iyon ay matagal nang inabandona, pero may kakaibang presensya na tila bumabalot dito. Kitang-kita ko si Elias na pumasok sa loob at ako'y sumunod. Sa loob ng bahay, ang hangin ay tila humupa, ngunit ang aking kaba ay hindi pa rin nawawala. Ang bahay ay puno ng mga lumang gamit, mga bagay na tila nagkukwento ng mga nakaraang buhay. Sa gitna ng kalat, may isang altar na puno ng mga kandila at mga lumang libro. Si Elias ay nakatayo sa harap ng altar. Nang makita niya ako, nagulat siya, ngunit hindi niya ako tinaboy. Sa halip, siya'y ngumiti, isang ngiti na puno ng pag-unawa. "Alam kong darating ka," wika niya, habang bumubuhos ang ulan sa labas. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ako ng tapang na magtanong, "Ikaw ba? Ikaw ba ang bayani ng bagyo?" Tumango siya, mabagal at puno ng kumpiyansa. "Oo, Manuel. Ako ang bayani, ngunit hindi ito isang kapangyarihan na akin lamang. Ito'y isang tungkulin na ipinasa sa akin ng mga ninuno. Isang responsibilidad na hindi ko maaaring talikuran." Ipinaliwanag ni Elias ang lahat. May lihim na kasunduan ang kanyang pamilya sa mga elemento ng kalikasan. Isang kasunduan na ginagawa sa altar na ito, kung saan ang kapangyarihan ng hangin at ulan ay nagkakaisa upang magbigay ng proteksyon sa bayan tuwing may sakuna. Siya ang napiling tagapagmana ng kasunduan, isang tungkulin na ginagampanan niya sa bawat bagyo. Ngunit may isang bahagi ng kwento na hindi ko inaasahan. May kapalit ang lahat ng ito, Manuel. Wika niya habang bumabalot ang lungkot sa kanyang mga mata. Tuwing ako'y gumagawa ng kabutihan,
isang bahagi ng aking kaluluwa ay nawawala. At sa wakas, sa pinakahuling bagyong ito, alam kong ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko malaman ang sasabihin. Ang kaibigan kong si Elias, ang bayani ng aming bayan, ay unti-unting nawawala sa bawat kabayanihang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga matay puno ng pag-asa, ngunit may halong takot at pangungulila. At sa mga sandaling iyon, biglang dumagundong ang hangin sa labas, na tila may pahiwatig ng bagong panganib. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong ang altar ay nagsimula ng kakaibang presensya. Si Elias ay tumingin sa akin, at ang kanyang huling mga salita ay bumalot sa aking isipan. Manuel, oras na para magpaalam. At sa isang iglap, ang hangin ay nagbago, at ang silweta ni Elias ay unti-unting naglaho, kasama ng kanyang huling ngiti. Ako'y naiwan sa loob ng lumang bahay, nakatanaw sa altar na puno ng mga kandila, at sa labas, ang bagyo ay patuloy na humahagupit, tila may bagong kwento na nag-aabang. Tuwing may bagyo sa aming probinsya, palaging may kwentong bumabalik sa akin. Isang misteryo na tila hindi malutas-lutas. Ako si Lando, at ngayong gabi, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos at ang hangin ay humahaginit sa labas, muling nabuhay ang mga alaalang pilit kong kinakalimutan. Nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakararaan. Bawat pagkakataon na nagbabadya ang bagyo, may isang lalaking misteryosong nawawala mula sa aming baryo. Walang nakakaalam kung saan siya pumupunta, ngunit palaging may mga kwentong nagsasabi na siya raw ay isang bayani, isang nilalang na may kapangyarihang higit sa karaniwan, isang tagapagligtas na nagliligtas ng mga nangangailangan sa gitna ng unos. Ako'y nagtataka sapagkat walang ibang nakakaalam ng tunay na katauhan ng lalaking ito kundi ako. Ako ang lalaking iyon. Ngunit hindi ko kailanman lubos na naintindihan ang kapangyarihan kong ito. Sa tuwing sasapit ang bagyo, parang may puwersang nagtutulak sa akin na magtungo sa mga lugar na labis na apektado. Doon, nawawala ko sa aking sarili. At ang tanging naaalala ko ay ang mga mukha ng mga taong nailigtas ko mula sa panganib. Ngayong gabi, habang ang bagyo ay nagngangalit, naramdaman ko na naman ang pagtawag, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may humihila sa akin mula sa kaloob-looban. Iniwan ko ang aking pamilya sa loob ng aming bahay, nagpaalam ng walang kasiguraduhan kung kailan ako makakabalik. Ang ulan ay tila mga sibat na bumubutas sa aking balat. Ngunit hindi ko ito alintana. Alam kong may mga buhay na kailangan kong iligtas. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, ang mga ilaw ng mga bahay ay tila mga alitaptap na naglalaban sa gitna ng bagyo. Ang hangin ay umaalulong, tila mga kaluluwa ng mga nawawala. Nang makarating ako sa isang bahagi ng baryo na malapit sa ilog, naabutan ko ang isang pamilya na nasa panganib. Ang tubig ay mabilis na tumataas at ang kanilang bahay ay malapit ng tangayin ng agos. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, ngunit sa isang iglap, naramdaman kong lumakas ang aking katawan. Nakita ko ang sarili kong dinadala sila sa ligtas na lugar, sa kabila ng buhos ng ulan at ragasa ng tubig. Pagkatapos, napunta ako sa isang lugar na hindi ko pa nararating, isang bahagi ng baryo na tila hindi ko pa nakikita kahit kailan. Doon ko siya nakita, isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng baha, nakatingin sa akin na tila alam niya ang lahat ng nangyayari. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata, at sa kanyang presensya, naramdaman kong may koneksyon kami. Lando, Ania, matagal na kitang hinihintay. Naguluhan ako. Sino siya? Paano niya ako kilala? Ngunit bago ko pa man maitanong nga ng mga ito, nagsalita siyang muli. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Matagal nang nasa dugo mo ang kapangyarihan ito. Ngunit hindi ka nag-iisa. Biglang nagbago ang paligid.
Ang bagyo ay tila huminto at sa isang kisap mata, nakita ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Isang mundo na tila puno ng liwanag at anino. At doon, nakita ko ang iba pang mga tao na katulad ko. Mga bayani na sa tuwing may kalamidad, lumilitaw upang magligtas. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng mga bayani, may mga nilalang na tila hindi tao. Mga anino na nagkukubli sa kadiliman, nagbabanta sa lahat ng aming pinangangalagaan. At sa gitna nila, isang mukha ang lumitaw. Isang mukha na hindi ko inaasahan. Ito ay ang aking sariling mukha, ngunit may kakaibang kasamaan sa mga mata nito. Nagising ako mula sa aking pagkagulat at ang bagyo ay bumalik sa kanyang pagngangalit. Nawala ang matandang lalaki, ngunit naiwan sa akin ang kanyang mga salita. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado ako. Hindi pa tapos ang kwento ko. At sa susunod na paglusob ng unos, kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa aking sarili at sa ibang bahagi ng aking pagkatao. Lalabanan ko ang anino ng aking nakaraan at hahanapin ang tunay na layunin ng aking kapangyarihan. Ngunit paano kung ang tunay na kalaban ay ako mismo? Tuwing may bagyo, nagiging abala ang aming maliit na baryo sa probinsya. Ang mga tao'y nagmamadali sa pag-ani ng natitirang mga pananim, naghahanap ng matibay na masisilungan, at nagdarasal na sana'y hindi magdulot ng matinding pinsala ang paparating na unos. Sa gitna ng kaguluhang ito, ako'y nagiging abala rin, ngunit sa kakaibang paraan. Ako si Andres, ang lalaking misteryosong nawawala tuwing may kalamidad. Sa tuwing nararamdaman ko ang pagdating ng bagyo, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin, isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat hampas ng hangin at pagbuhos ng ulan, nararamdaman kong may misyon akong dapat tuparin. Sa pagpasok ng ikasampung bahagi ng kwento ko, muling dumating ang araw na iyon. Ang mga ulap ay bumibigat, nagpapahiwatig ng paparating na ulan. Sa aking munting kubo, pinagmamasdan ko ang kalangitan habang unti-unting bumabalot ang dilim. Alam kong malapit na at nararamdaman kong may kailangan akong gawin. Sa kabila ng kabigatan ng panahon, may kislap ng liwanag na patuloy na umaligid sa aking isipan. Sa mga oras na ganito, nagiging mas malinaw ang aking pandama. Naririnig ko ang bulong ng hangin, ang sigaw ng mga puno, at ang hikbi ng lupa. Para bang ang kalikasan mismo ang nag-uutos sa akin na kumilos. Sinundan ko ang tawag na iyon, lumabas ng bahay, at naglakad sa direksyon na tila ako'y tinuturo ng hangin. Walang kasiguraduhan kung saan ako dadalhin, ngunit alam kong kailangan kong sundin ito. Habang lumalalim ang gabi, ang ulan ay nagsimula nang bumuhos ng walang patid. Sa aking paglakad, nararamdaman ko ang lamig ng tubig na sumasalubong sa aking balat. Ngunit hindi ako natitinag. Sa halip, mas lalo akong nagiging determinado na makarating sa patutunguhan. Sa kabila ng kadiliman, may liwanag na nagmumula sa likod ng aking isipan. Isang imahe ng isang lugar na tila pamilyar, ngunit hindi ko pa kailanman nakikita. Sa wakas, narating ko ang gilid ng baryo kung saan isang malaking puno ang nakatayo sa gitna ng isang maliit na parang. Sa ilalim ng punong iyon, nakita ko ang isang matandang lalaki na tila walang takot sa bagyo. Siya ay nakaupo, nakapikit, at para bang nakikipag-usap sa hangin. Sa aking paglapit, pumukas ang kanyang mga mata. At sa kanyang mga matay, nakita ko ang isang sinag ng liwanag. Isang liwanag na tila kumakatawan sa pag-asa. Ikaw ay narito na, wika ng matanda. Ang bagyo'y hindi lamang isang kalamidad, kundi isang pagkakataon para sa pagbangon. Ikaw ang napili, Andres, upang maging tagapagtanggol ng iyong bayan. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin.
Hindi ko alam kung bakit ako ang napili, ngunit nararamdaman kong may katotohanan sa kanyang sinasabi. Sa tuwing may bagyo, may lakas na bumabalot sa akin, isang kakayahan na hindi ko maipaliwanag. Sa mga oras na ganito, nagiging mas matatag ang aking katawan at ang aking isip ay nagiging mas malinaw. May isang bagay na kailangan mong malaman, patuloy ng matanda. May kalaban ang iyong bayan, isang puwersa ng kadiliman na nagtatago sa likod ng unos. Hangad nitong sirain ang lahat, ngunit ikaw ang may kapangyarihang pigilan ito. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ko ang dahilan ng aking pagkamisteryo tuwing bagyo. Hindi lamang ako naglalaho. Ako ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na plano upang protektahan ang aming baryo. Ang mga nawawala ay hindi basta nawawala. Sila ay nagiging bahagi ng isang puwersa ng kabutihan, isang hukbo ng mga bayani na handang ipaglaban ang kinabukasan ng aming bayan. Ngunit sa gitna ng liwanag, may dumating na puwersa ng kadiliman. Isang anino ang bumalot sa paligid ng matandang lalaki at sa isang iglap, siya'y nawala. Sa kanyang pag-alis, naramdaman kong ako'y nag-iisa, ngunit sa loob ko'y bumalot ang isang kakaibang lakas. Sa pagitan ng ulan at hangin, naririnig ko ang bulong ng matanda. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, Andres. Ikaw ang magiging susi. Nasa kamay ko ang kapalaran ng aming baryo at alam kong sa kabila ng kadiliman, may pag-asa pa ring nag-aalab. Ngunit sa tanong na paano ko haharapin ang puwersa ng kadiliman, iyon ang cliffhanger ng aking kwento. Sa likod ng unos na ito, may mga lihim na dapat kong tuklasin. At sa bawat hakbang, ako'y haharap sa mga pagsubok na hindi ko kailanman inaasahan.